Wow! Yung paggising mo ng tanghali, hindi na umaga. Ganyan yung makikita. Ganyan kaganda ang bulaklak ng bougainvillea na halo-halo ang kulay. Mga kasolang. Nalaman ko na ang bougainvillea pala ay hindi pala kailangan palaging dinidiligan. Mas magiging mayabong ang kanyang pagbubulaklak kapag hindi po siya masyadong inaalagaan sa dilig. Yung bang sabi daw po kapag nakita po ninyong tuyot na po ang kanyang lupa, dun lang po siya kailangan diligan. O di ba ang hindi po siya mahirap alagaan. At saka iba-iba po ang kulay niyang mga yan. Kasi po nung tinanim po yan ng mama ko, sinadya niya po talagang magkakasama-sama yung mga iba't ibang kulay. Kaya ganyan po nung nagbulaklak, ang ganda. Madalas ako makakita ng mga bougainvillea sa mga street, sa mga kalye, sa mga dadaanan ng mga sasakyan kasi hindi para talaga siya mahirap alagaan. God bless you. Ay, nakita ka. Nakita ka. Meron? At dahil nga dyan, may nagpapatugtog sa kapitbahay. So, may sounds. Naku po, baka makopyright pa ako. So, kailangan ko tuloy na mag-voice record, mag-voice over. Ganun. Siyempre, di ba, alam mo naman, yan kami, ng asawa ko. Nagvi-video, di ba? Cherish the moment. Kaso nga lang, bigla namang merong mga magsa-sounds sa kapitbahay na ganyan. Pero shout out sa akin, isa rin kasi ako sa ganyan. Baka siguro meron ding, nagba-vlog dyan sa mga kapitbahay. Tapos naririnig din yung tugtog ko. Ano ba yan? But anyway, ayan naman po ang bougainvillea ni Mama. Na napakaganda at mayabong na dahil buwan daw po nila ngayon. Kaya sila po ay malago at lalago pa sila dahil marami pa po silang bulaklak na patubo. Okay, di ba po ba? Hi, hello mga kasolong! So ngayon, for today's video, tayo po ay magluluto. Okay? So ngayon, ang aking lulutuin ay toge. Okay? Ito po ay tokwa munggo for 30 pesos. Pechay. Itlog. Ilang piraso ba itlog? 1, 2, 3, 4, 5, 6 na itlog. Patatas at saka lumpia wrapper. Bakit tayo may lumpia wrapper? Kasi gagawa tayo ng lumpia. At saka, meron po kaming mga cubes na pampalasa. Okay? Ngayon, ito po at toge. No? Yan ang munggo toge na mga sprouted munggo. So, ang ginagawa namin dyan, ngayon, toge lang. So, walang wrapper. Pero tomorrow, pag may natira, yun yung binabalot namin sa wrapper para meron kaming lumpiang toge. Diba? So, dalawang ulam. Tipid, 'di ba? Kailangan natin mag-budget. Ganyan ang ginagawa namin. So, umpisahan na natin. Habang naghihiwa ako ng tokwa, ay nakasalang na ang aking kawali. No? So, hinihiwa ko ang tokwa sa dalawang hiwa para maging 3 piraso. Tapos po, susunod natin ang bawang. Kapag dinikdik, babalatan. Pagkatapos po, tsaka natin siya pipinuhin. I-chop. Kahit wala na po tayong chopper, kaya po natin mag-chop ng mga bawang at sibuyas. Kahit ang mga gulay na iba't ibang klaseng gulay. Mahilig po akong maghiwa. Mahilig po ako sa kusina. Kaya nga po siguro nananaba. Now, ayan na po ang ating kawali. Bali, napainit ko na po yung kawali.
So, umuusok na siya. Hindi ko lang po naipakita. Pero mamaya meron po akong video. Unang gawin, painitin ang kawali. Antabayan na pag umusok na ang kawali, ilo fire agad, tapos ilagay ang mantika. At painitin din sa mahinang apoy. Mga after 1 minute, pwede na magisa o magprito. At yan ang ating mga simpleng sangkap ni Queen Shena. Basahin na lang po natin. Yan ang tunog ng magandang pagpiprito. Pag ganyan po ang tunog ng inyong mantika, ay nako, siyak talagang hindi didikit ang inyong mga niluluto. Basahin po natin ang mga sangkap. Ayan, o, kita nyo naman. Kalalagay ko lang, di po ba? O, pwede na pong sumayaw-sayaw ang inyong tokwa pag talaga nga naman maigi ang pagkakainit ng ating kawali at ang mantika. O, di ba? Madali siyang baliktarin. Kaya, maganda naman po ang non-stick frying pan. Pero, kahit wala na po tayo niyan, makakapagluto po tayo ng maayos sa ganyang proseso. Diba? At ang aming sinaing ay hindi pa naluluto. At ang aming tokwa ay luto na, iahon na. Yan ang aming next ulam for the other next day. Naka-ready na po. Hiwa-hiwa din ng tokwa. Dapat square, pero I changed my mind. Tayo, pahaba. Yan. Pahalang. Para maiba-iba naman. Pero kanya-kanya po ng gusto kung ano pong klase ng hiwa ng tokwa. At syempre, lalagyan po natin yan ng pampalasa. Ang number 1 na toyo! Basta pag may toyo, masarap. Yan po ang kawali. Ganito pong klase ang init ang sinasabi ko. Yan! Pag nakita nyo pong ganyan, ang umuusok. Yan, pag umuusok na ang kawali, pwede na po hinaan ng apoy. Para pag nilagay ang mantika, hindi na mabibigla ang paggigisa. Ayan, di ba? So, nasa atin po kung anong paraan na ang ating pagluluto. At alam ko naman po marami rin po ang nakakaalam niyan. Pero I just want to share kasi natitiyak ko may mga hindi pa po alam ang ganong proseso. Dahil isa rin naman po ako sa ganyan na natuto dahil sa turo ng mga lola at ng mga auntie. At yan po, dinagdag ko na po ang shrimp cube. Halo-halo, halo-halo, halo-halo at talagyan ng 2 tasang tubig. Para masabaw dahil gusto ni Mr. ang masabaw na ulam. Tapos, lagyan natin ng oregano. Maganda po sa kalusugan yan. At tiyak po na kapag po yan inilagay ninyo sa inyong pagkain ay sasarap at babango. Sasarap at babango. Sasarap at babango. Talaga nga naman, pati paminta, idagdag na natin. Ayan, halo-halo, halo-halo. At siguradong okay na. At syempre magtatabi ako para sa kinabukasan dahil nga di ba sabi ko maglulumpiang toge tayo. Yan po ang aking ginisang toge. Sana po nagustuhan po ninyo ang aking video na ina-upload ngayong araw na ito. At abangan nyo pa po ang aking mga susunod na mga i-upload, aking mga gawain sa bahay. Thanks for watching!